Nagpasiklab na naman si Vice President Sara sa naganap na SWS survey ng ating public satisfaction ng top national officials. Nakakuha si President Bongbong Marcos ng plus 47 good satisfaction. Si Juan Miguel Zubiri naman ng ating senador na nakakuha ng plus 44 good satisfaction. At si Vice President Sara Duterte ay nakakuha ng plus 61 very good satisfaction. At si Romualdez Crocodilos nakakuha lamang ng plus 28 moderate satisfaction. Ang baba naman. Well, ano pa ba ang aasahan natin sa isang tambaloslos? Hindi niya talaga magagaya o hindi niya matatapatan ang serbisyong ibibigay ng ating Vice President Sara Duterte. Paano ba naman kasi si Vice President Sara? Bukal sa kanyang loob, malinis ang hangarin, may pagmamahal at malasakit sa mga Pilipino. At Department of Justice Secretary Boying Remulla, tinuldukan na ang issue, ang walang kasawa-sawang ICC. Final na nga ang desisyon ng Department of Justice. Talagang tinaboy na nila ang ICC at hindi gagalawin ang dating Pangulong Duterte. Ayun, no? So, tignan natin itong SWS survey, no? For the top national officials and their net satisfaction rating. And, ayan po, no? So, si President Ferdinand R. Marcos got 47% satisfaction rating. VP Sara Duterte got 61%, which is very good. Next is Juan Miguel Zubiri with 44%, which is good. And Ferdinand Martin Romualdez with 28%. So, moderate. Parang alak lang drink moderately. Diba? So, kita-kita naman natin, no? Kahit anong gawin yung paninira, no? Ay okay, no? Okay naman ang naging satisfaction ratings, no, ng ating presidente and of course ng ating Vice President, no, na si VP Inday Sara. At yung bida-bida at binibida nila, no, at binibida ng administrasyon na to, no, na si Romualdez, abay, drink moderately. Diba? So, kitang-kita mo talaga dito mga lods, no, kung sino talaga ang mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan based sa kanilang performance. So, obvious na obvious talaga na andyan pa rin ang tiwala, no, ng taong bayan, 'di ba? Lalo na, no, sa ating DepEd Secretary and VP Inday Sara. Kasi 'di ba, despite of all na nangyayari, no, sa politika ngayon, pero hindi pa rin natitinag ang tiwala ng mga tao, no, kay VP Inday Sara. Basahin natin. Secretary of Justice press statement on the jurisdiction of the ICC over the Philippines, February 9, 2024. As the Secretary of Justice, I firmly assert that the ICC holds no, okay, ulitin ko holds no jurisdiction over the Philippines. Aray! Nasaktan ang mga nag-expect ng malaki sa ICC. Diba? Simula pa lang, wala talaga silang karapatang magdakip ng mga Pilipino. Lalo na si former President Duterte, 16th, di ba? President yan ng Republic of the Philippines. Nag-iisip ba kayo? Ano na lang kaya iisipin ng buong mundo? Di ba? Kung iaalaw natin ang isang dayuhan, di ba, ay mag-rule over, no, sa ating justice. Kung dito nga hindi nila mapatunayan, di ba? Sa mga ibang lahi pa kaya? Our nation as a sovereign entity possesses the inherent right to determine our own legal framework and address internal matters without any interference
from external bodies. Ito din kasing Secretary of Justice, ang dami nyo pa kasing paek-ek-ek-ek. Di ba? Ang dami nyo pa kasing pasikot-sikot. Di ba? Sabi nga mismo ni President BBM na walang karapatan at hindi dapat ialaw ang ICC. Kayo kasi, nilalaro nyo ang media, pinapaikot-ikot nyo. May pasabi-sabi pa kayong pinag-aaralan ang pagpasok ng ICC, di ba? Tingnan mo, asang-asa na tuloy yung, di ba, mga nag-e-expect na talagang tatalab yung ICC. Di ba? Kaya Trillanes, no, De Lima, at saka yung mga nag-e-expect na ang akala nila mag-rule over yung ICC, better luck next time. Sabi niya, yung vlogger na to, pag nahuli na si Tatay Digong, tahimik na to. Ewan ko lang kung makikita pa kaya to. Una sa lahat, tanda, sure ka bang mahuhuli si Tatay Digong? Pangalawa, kung sakaling mahuli si Tatay Digong, kung mahuhuli, do you think tatahimik ako? Do you think tatahimik kami? Hindi! No? Mas maaalibadbaran ka pa sa amin. Alam mo, tanda, 'di ba? Kung ayaw mo, no, sa mga pinagsasasabi namin, kung naaalibadbaran ka, no, sa mga opinion namin, 'di ba? Wala namang namimilit sa iyo. 'Di ba? Hindi naman kita pinipilit na pakinggan ako. Mas mabuti pang i-block mo na lang ako kaysa ma-high blood ka sa... Ay nako mga lods, 'di ba? Ang gusto talaga nilang gawin, no, patahimikin tayo. 'Di ba? Tingnan niyo yung nangyari sa SMNI, 'di ba? Tapos itong gunggong na to, 'di ba? Gusto ka pang patahimikin. Ay grabe, no, diktador 'yon. 'Di ba? Napaka-diktador niyo no? Hayaan yung magsalita ang mga tao, 'di ba? Actually ngayon mga lods, no, natutuwa ako kasi sa TikTok marami ako mga nakikitang matatanda, bata, 'di ba, mga kabataan nagsi-speak out talaga, which is good, 'di ba? Maganda 'yun na, 'di ba, kumbaga magkaroon tayo ng platform na ihayag ang ating mga opinion at 'di ba, ipaintindi sa mga tao kung ano, 'di ba, yung mga nangyayari sa paligid. And karapatan natin 'yun, 'di ba? Walang sinuman ang dapat na patahimikin tayo kahit itong nag-comment na to. Ano ang masasabi ninyo mga ka-sweet ngayong pinataob na naman ni Vice President Sara itong si Romualdez Crocodilos? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.